Magandang hapon sa inyong lahat. Muli ito po si Herbert Curia, author-promoter ng The Bible Evangelizations. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo, at gabay ng kaliwanagan ni Banal na Santa Maria, ay ating pong ibinabahagi sa inyo sa linggong ito. Ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay pagpapawalang sala ng tao sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. At pagkakapako ng Panginoong Hesukristo at paghihirap niya. Pagkilala sa Panginoong Hesukristo bilang hari. Yan. Ngayon po ibabasahin ko sa inyo ang mga mensaheng ito mula po sa Bagong Tipan ng Mabuting Balita na paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Hesukristo. Ayon po dito kay Apostol San Lucas Kabanata 11, talatang 36 hanggang 38. Ito po ang mensahe. Nagpatuloy si Jesus patungo sa lungsod at inilatag naman ng mga tao ang kanilang mga balabal sa kanyang daraanan. Nang malapit na siya, palusong na sa libis ng bundok ng mga olibo, nasigawa ng mga buong pangkat ng mga alagad at malakas na nagpuri sa Diyos. Dahil sa lahat ng kababalagan na saksihan nila, ang wika nila purihin ang hari na dumarating sa pangalan ng Panginoon. Kapayapaan sa langit, purihin ng Diyos. Patuloy po natin kay Apostol San Juan, Kabanata 11, talatang 15, talatang 18. Ito po ang mensahe. Kaya si Jesus ay binigay sa kanila ni Pilato upang ipako sa krus. Kinuha nga nila si Jesus at lumabas siya sa napasan ang kanyang krus patungo sa lugar ng kanyang tawagin, Dako ng Bungo. Sa wikang Hebreo ay Golgota. Pagdating doon siya ipinako sa krus kasama ang dalawa pa, isa sa gawing kanan at isa sa kaliwa. Patuloy po natin sa kay Apostol San Lucas Kabanata 23, talatang 39 hanggang 43. Ito po ang mensahe. Tinuya siya ng isa sa mga salaring nakabitin at ang sabi, hindi ba ikaw ang Mesiyas? Iligtas mo ang iyong sarili, pati kami. Ngunit pinagsabihan siya ng kanyang kasama, hindi ka ba natatakot sa Diyos, ikaw may pinarurusang tulad niya? Matuwid na tayo parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito'y walang ginawang masama. At sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghari ka na. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo ngayon hindi isasama kita sa paraiso. Patuloy po natin sa kay Apostol San Lucas Kabanata 23, talatang 44 hanggang 46. Ito po ang mensahe. Nang mag-iikalabindalawa ng tanghali at nagdilim sa buong lupain, hanggang ikatlo ng hapon, nawala ng liwanag ang araw at nahawak ang gitna ng tabing ng templo. Sumigaw na malakas si Jesus, Ama, sa kamay mo'y pinagtatubilin ko ang aking espiritu at pagkasabing ito'y dalagot ang kanyang hininga. Tuloy po natin sa mga taga-Roma Kabanata 3, talatang 22 hanggang 25. Ito po ang mensahe. Pinilawang sala ng Diyos ang lahat ng nananalig kay Jesucristo sa pamamagitan ng kanilang pananalig sa Kanya, maging Hudyo at maging Hentil, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Gayunman dahil sa kanyang kagandahang loob ay pinawalang sala sila sa pamamagitan ng Kristo Jesus na nagpalaya sa kanila. Siya ang tinakda ng Diyos na maging handog upang sa pagbubuo ng kanyang dugo ay may patawad ang kasalanan ng tao sa pamamagitan ng pananalig sa Kanya. Ginawa ito ng Diyos upang ipakilala na siya ay matuwid sapagkat nung una nagtimpi siya at ipinagpaumanhin ang kasalanang nagawa ng tao. Ito po ang mensahe salita ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng ating banal na Panginoong Jesucristo. Pasalamatan po natin ang ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoong Jesucristo, kainin po ang banal na Espiritu Santo at banal na Santa Maria. Maraming salamat po, banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Jesucristo, banal na Espiritu Santo, at kainin po sa inyo, banal na Santa Maria. Ngayon po naman ay ipaliliwanag ko sa inyo ang mga mensaheng ito mula po sa tema na pagpapawalang sala ng Diyos sa mga tao sa pamamagitan ng Panginoon Jesucristo, pagkapako ng Panginoon Jesucristo sa paghihirap niya, pagkilala sa Panginoon Jesucristo bilang hari niya. Nais pong ibabatid sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos.
na ah, na alalahanin natin na tayo ay alalahanin natin ang sakripisyo na o pinababatid niya sa atin ang kanyang malasakit at pagkahabag at pag-ibig niya sa atin sa pamamagitan ng banal na Panginoon Jesucristo mula sa sakripisyo na kanyang ginawa para sa kaligtasan natin at pagpapatawad ng Panginoon Diyos sa ating na. So, ipinababatid niya yung kanyang pagmamahal na tayo ay kanyang pinatawad sa ating mga pagkakasala o siya ay nagbibigay ng kapatawaran ng pagkakasala natin sa pamamagitan ng bukod na anak. So, na tayo ay pwede niyang mapatawad sa ating pagkakasala kung tayo ay magsisisi sa pamamagitan ng bukod na anak. Ngayon ay mula doon sa pangkalahatan o mula sa simula na pagkakasala ng mga tao hanggang sa nagiging pagkakasala ng bawat isa ay ang Panginoon Diyos ay nagbibigay ng pagpapatawad sa pamamagitan ng banal na Panginoon. Siya yung naging katuparan ng pagpapatawad para magkaroon ng pagkakataon ng bawat isa doon sa kaligtasan ng spiritual aside from doon sa mga simula na tayo ay pinapatawad ng Panginoon Diyos doon sa bisik-bisik ng mga halimbawa kailan papatay ka ng baka para mapatawad ka, yung ginagawa ng una ritual. Sa ngayon wala nang ritual na ginagawa yung simbahan mula dito sa ating simbahan yan, diba, sa Kristyanismo na walang ritual nang ginagawa para mapatawad ng mga tao ng Diyos, kundi sa pamamagitan ng Panginoon Jesucristo ay doon tayo pinapatawad. Kaya kapag tayo ay yung ritual na ginagawa ng simbahan hindi na siya kapag ikaw kasi ay halimbawa miyembro ka ng simbahan o kapag nagkakasala nagpapatay ng baka o kambing para ibisik-bisik o tupas ibisik sa mga so ngayon hindi na ang ginagawa sakramento yung para patawarin yung kasalanan ng una, binyag at saka yung ang tawag dito, binyag at saka yung kumpil, yung tayo ay bibinyagan sa espiritu at saka sa tubig. So doon tayo pinapatawad sa pagkakasala. Ngayon kung nagkasala ka halimbawa, di nabinyagan na. So dapat namumuhay ka na ayon sa mabuting balita. Pinaliliwanag simbahan kung paano ka mamumuhay ng mabuti, matubig. Nagkasala ka, hindi mo nasunod yun. So ngayon sa pamamagitan ng pangalan ng Panginoon Jesucristo, ganun tayo papatawarin ng Panginoon Diyos. Kaya ngayon, ay ganun tayo binigyan ng pagkakataon ng Panginoon Diyos, ganun tayo kamahal. Nabigyan na pinapaalala niya sa atin, pinababatid niya sa atin sa ating pagbabahagi ito, mensahe niya, tayo ay kanyang pinatatawad, ganyan tayo kamahal na patawarin tayo sa pagkakasala. Bagamat sa pamamagitan ng Panginoon Jesucristo. So ngayon, kaya tayo ay manampalataya sa Kanya sa pamamagitan ng Panginoon Jesucristo, pailalim tayo kay Panginoon Jesucristo sa Kanyang paghahari, para tayo ay Kanyang mapangalagaan at sa pamamagitan niya mapatawad tayo at magkaroon tayo ng pag-asa doon sa kaligtasan spiritual pagdating ng takdang panahon na itinakda niya na Kanyang na ito ay inihayag ng mga propeta at ng Panginoon Jesucristo at ng mga apostol sa darating na panahon. Inihayag ng Panginoon Jesucristo yung pag-ukom na gagawin ng Panginoon Diyos pagdating ng takdang panahon. Kaya para makaisa tayo doon sa kaligtasan spiritual ay tayo ay manampalataya kay Panginoon Jesucristo at para maibigay sa atin yung sakramento at sa pamamagitan ng pangalan niya yung patuloy na naging pagkakasala natin, mapapatawad pa tayo ni Panginoon Diyos. Kaya ganoon yung pagmamahal na ipinagkaloob niya sa atin sa pamamagitan ng Panginoon Jesucristo. At hindi ganoon ka mabigat yung sakripisyo o pagmamahal na yan o kahabagan na yan sapagkat namatay ang Panginoon Jesucristo para tayo mapatawad sa pagkakailangan. Hindi na dugo ng mga baka yung ibisik, kundi dugo na ng Panginoon Jesucristo, yung pagkakapakungan niya sa krus. So yun yung nabubo para mapatawad tayo. At sa pangalan niya, pabanggitin natin yung pangalan niya. Ano ba, nagkasala tayo. Lord God, patawarin niyo po kami sa pamamagitan ng Panginoon Jesucristo. Ganun tayo pinapatawad ng Panginoon Diyos. Ngayon, hindi na katulad ang ritual, kapag yung patuloy na pagkakasala,
bibisikan ka ng kung ano mga dugo ng mga baka, mga meron. Ngayon, hindi na. Dapat papasok ka sa sakramento lamang ng binyag. Pagkatapos kung nagpapatuloy ka sa pagkakasala, hingin ka ng kapatawaran sa pangalan ng Panginoon Kristo. Dadasal ka na lang, sabi ng Panginoon Kristo. Punta ka sa buhato mo, dumasal ka para patawarin ka niya sa pangalan ng Panginoon Kristo. Ganun tayo papatawarin na ganun niya tayo kamahal sa pamamagitan ng Panginoon. Bugtong na anak ang nagligtas sa atin, kaya lang kailangan ng dugo niya, mamatay siya. So nagmatay ang Panginoon Kristo para mapatawad tayo, kaya tayo ay sa pamamagitan niya yung kaligtasan natin. Kaya hindi ganun kadali yung na tayo ay basta maligtas na lamang, kailangan manampalataya kay Panginoon Kristo sapagkat nagsakripisyo siya para diyan. So mananampalataya tayo sa kanya, maniniwala tayo na kaligtasan natin sa pamamagitan niya, sa gayo maliligtas tayo. Mananampalataya kay Panginoon Kristo, maniligtas tayo sa ating mga kasalanan mula nung una at patuloy na naging pagkasala. At tayo ay hindi magiging vulnerable sa pamumuhay natin sa ating mga pagkakasala kung tayo mananampalataya kay Panginoon, sa alagaan niya tayo sa ilalim ng kanyang pag-aari. Kaya pailalim tayo sa pag-aari niya at tayo magbabalik loob sa Diyos sa pamamagitan niya, at kung tayo nagkakasala sa pangalan niya patatawarin tayo ng Panginoon. Ngayon, hindi tayo maging vulnerable sa pamumuhay na ito sa kapahamakan dahil tayo ay nagsisisi, natutuwi tayo sa mabuting balita, nagagabayan tayo sa pamamagitan ng Panginoon Kristo. Ngayon, kung tayo hindi naniniwala kay Panginoon Kristo, nagkakamali tayo, maging vulnerable tayo sa kapahamakan, lalo na paglabag sa batas yan. So maging vulnerable tayo, kaya masunod natin kung ano yung mabuti na gabay ng Panginoon Kristo. So ganoon tayo magiging ngayon ay kaya tayo ay iwasan natin yung pagkakamali sapagkat tayo ay hindi pakikinggan ng Diyos, hindi niya tayo ililigtas, lalong-lalo na pagdating ng paghuhukom, mayroong paghuhukom. So ngayon, kapag yung pagkasala mo ay bumibigat, magdudulot ng kamatayan, lalo na paglabag sa batas. Ngayon ay kung kamatayang spiritual, iwasan natin yon, lalo na kung ang kasalanan mo yung para kasalanan ni Herodes, kasalanan ng mga Israelita na nangyari nung sila ay nung iligtas sila ng Diyos doon sa Ehipto, eh di ba nagkasala sila, hindi doon napakarami nung namatay. So pwede tayong mapuksa sa mga sakuna, puksain ng Diyos sa sakuna kung tayo ay may ibang bigat na ganung klase ng pagkakamali o pagkakasala. Pupuksain tayo ng Diyos sa ganung mga bagay or kagaya ng ginawa kay Herodes at iba't ibang mga kagaya niya. Kung may kamatayang spiritual at mabigat na pagkakasala. So bagamat sinasabi ng Panginoon Kristo, kung nagkasala ka kay Panginoon Diyos sa Kanya, mapapatawad tayo. Pero kung sa Espiritu Santo, hindi. Pag nagkasala ka sa Espiritu Santo, hindi ka na mapapatawad. Dire-diretso ka na sa impyerno. Kaya iwasan natin magkasala sa Espiritu Santo. At kaya lang, kung bagamat tayo napapatawad sa pagkakasala kay Panginoon Diyos, kay Panginoon Kristo, nagawa natin pariwasan natin yung pagkakasala may kamatayan spiritual o yung kagaya ng ginawa nga ng Herodes, sabi yung ganun nga sa pagkakamali. Then kasing right on the way pinag para sa ating Panginoon Kristo. Kaya iwasan natin yung mga pagkakamali na yun. At tayo sa pamamagitan ng pagsisisi, natutuwid natin yung sarili. So kaya kapag naalala natin ang Panginoon Kristo na napalataya sa Kanya, ay nagbabalik yung pagtutuwid natin sa sarili natin kapag tayo ay nagsisisi. Alam ba, sa patuloy na pagkakamali, aside from tayo nabigyan na ng sakramento, sapagkat kung tayo nabigyan na ng sakramento, hindi na tayo dapat nagkakamali. Susundin natin yung mabuting balita. Eh syempre, vulnerable ang mga tao, alam naman ng Panginoon Diyos, kaya nga ibinigay ang Panginoon sa Kristo para kung ganyang mga pagkakasala na tayo nagsisisi, mapagsisisihan natin yan through Christ. Para tayo, yung gano'n niya tayo kamahal, kaya nga binigyan ang Panginoon sa Kristo. Hindi lang doon sa simbulan na pagkakasala, kundi doon din sa mga kaya lang maiwasan din naman natin na patuloy tayong magkamali, lalo na lalalim at lalo may kamatayang spiritual, kasi ang mabigat yun. Maring ituwid tayo ng Panginoon Diyos, kung hindi na tayo nagsisisi at hindi naman talaga tayo nagbabago, itutuwid tayo ni Panginoon Diyos. Kung labag sa batas, yung batas, ang ganun niya tayo itutuwid mula sa paglabag sa batas na yan. Pero kung ikaw naman ay nanghihingi ng kapatawaran sa Panginoon Diyos, kung ikaw may nalabag na batas,
Lalo na kung magaan lang yun, pwedeng patawarin ng gobyerno. Merong mabigat na paglabag sa bas, napapatawad ng gobyerno eh. Diba? Kasi nagsisi ka na doon sa Panginoon Diyos, magbabago ka. Ngayon, pwede kang matawarin ng batas dyan. Yung iba nga, kahit nandun ka na sa loob, napapatawad ka, pwede kang mag-GCPA, diba? Mga ganun. Ang ating gobyerno nagagabayan ng Panginoon Diyos na ito yung magpatupad ng mga batas na mayroong pagpapatawad. So, kaya tayo ay lumapit sa Panginoon Diyos para tayo mapatawad sa mga pagkakasala natin. Ngayon, kung mabigat, kinakalantuwid ka. Hindi pwede para maging fair naman siya at ikaw ay ikaw ay mabago. Kasi, kailangan mo kasing baguhin ng third party. Hindi mo kasi kayang baguhin yung sarili mo or ibang tao na mga mapayapang nagbabakagay ng simbahan. Hindi ka nang babago ng simbahan, hindi mo makakaya mabago ang sarili mo, so kinakailangan kung labag sa batas, gobyerno. Kung hindi ka nang magabihan ng simbahan ng mga kaibigan mo, mga taong nakatutulong sa'yo, makalalapit sa'yo, tutuwid ka ng Diyos sa mabigat na bagay para magbago ka. Mas maganda yun kung tuwid ka ng Diyos kaysa puksain ka. Yun ang pinakamaganda para mabago ka. Kasi naniniwala ka ng Kristiyano. Ngayon, yung iba naman kahit naniniwala, ganun pa rin. Pero kung mabigat yung pagkakamali, lalo na hindi naman tayong spiritual, pwede kayong magpusa. Kasi hindi ka naniniwala kay Panginoon. Kasi Panginoon sa Kristo, Panginoon Diyos, kayo ay grabe gumawa ng iba. Mali. Lalo na kamatayang, may kamatayang spiritual. O kayo ay mananampalataya sa mga demon. Yan, mga ganun. Gumagawa kayo ng masama sa kapwa-tao. Pagkamat may pagkakataon na magbago ang lahat sa pamamagitan ng Panginoon. So, lalapit lang tayo kay Panginoon sa Kristo para magbago. So, yun. Kaya, pero hindi sa lahat, hindi puro pagsisisi ang pananampalataya natin kay Panginoon sa Kristo. Kundi, pagsunod ng kalooban niya, pagpapailalim natin sa Kanya sa pananampalataya sa Panginoon Diyos, susundin natin yung mabuting balita para kaya nga tayo nililigtas sa kasamaan ay para maiwasan natin yung pagkakamali. So, kaya nga tayo ay pinagsisisi para mamuhay tayo ng mabuti. Ngayon, para maiwasan na lalo yung mabigat na pagkakamali. Kung pagkakamali mo, mapatay ka ng tao. Diba? Mabigat yun. Kaya nga nililigtas tayo sa mapayapang paraan, hindi lamang doon sa kasalanan natin sa Diyos, kundi pati na rin doon sa mga maaring magawa natin mali sa kapwa-tao natin. Kung mabutuwid tayo sa mabuting umuhay, we do not mistake sa others. So, ligtas tayo sa kapwa-tao natin. Magtutulungan tayo, magbibigayan tayo, at ang parang principle mo, hindi ka mananakit ng tao, hindi ka papatay ng tao. Yung sarili mo, ibibigay mo para sa kapwa-tao mo. That's the principle na pinakita ng Panginoon sa Kristo at sakripisyo. Ganun tayo dapat sa pananampalataya natin. So, may iwasan natin gumawa ng mali sa kapwa. Mas pipili pa natin masaktan kaysa manakit. Ganun tayo magbibigay sa kapwa-tao natin. So, magtitipinan tayo, masakali or siyempre, iwasan natin. Dahil ba, nananakit yung kapwa mo natin patulan. Maamabag tayo sa Kanya at manampalataya tayo sa Panginoon Diyos, iwasan natin. So, huwag natin husgahan yung mga tao. Gaganti o mga ganon or may pagsuntukan ka hanggang sa magpatayan kayo. Kakasana. Diba? So, iwasan natin. Kaya mo masaktan ka, ibigay mo yung kaliwa mo, mga ganon. At ang pinakamalaga, kagaya ng ginawa kay Panginoon sa Kristo, pangaralan natin sila, pagbalik loobin natin sila kung magagawa natin makausap or iwasan natin kung may mga ganong klase ng mabibigat na pagkakataon. Dahil na pinapatay ka, iwasan mo. Pinakita ka na Panginoon sa Kristo sa mabuting balita kung paano niya iiwasan yung pagtatangka sa buhay niya, yung mananakit sa kanya, di ba? At syempre yung pangangaral niya ng mabuting balita na pagbago, mamuhay na matulis. Ganun ang gagawin natin sa kapwa-tao natin. Interpret mo ng casual yung mabuting balita para pagbaguhin mo na hindi ka naman parang pari nangangaral, interpret mo ng casual kung paano pagbaguhin yung kapwa-tao mo, manampalataya kay Panginoon or sila ay gumawa ng mabuti, sumunod sa batas, mga ganun bagay. Diba? So para ka rin nangangaral ng mabuting balita, you are interpreting it in the casual thing. Diba? So ganun mo naaawat yung mga masasama at napagbabago. So pwede mo nang i-casual nyo kung paano pagbaguhin ng tao, hindi lang sa pamagitan ng pangaral ng simbahan. Sabihin ko, i-change your life sa pananampalataya mo. Even in a simple casual, pwede mo pagbago ang kapwa-tao mo. At higit sa lahat ay syempre mapapalalo mo palagi ang Panginoon Diyos. So magbago ka at manampalataya tayo ang Panginoon Diyos. So yun, at sana ay yung mabuting balita
ay palagi niyong isabuhay. At kung nagkakamali, pagsisiyan natin para hindi tayo vulnerable sa pamumuhay natin na tayo ay mapariwara, mapahama kung nagkakamali tayo. Lalo na, mapapariwara yung buhay natin, pamumuhay, because of our mistake. Lalo na paglabag sa pamalan, kukulong ka, kawawa yung pamilya mo, mahirap yun. Lalo na mabigat, may kamatayan ng spiritual. So, kaya napakahalaga ng pahabag, pagmamahal ng ating Panginoon Diyos sa atin na tayo ay pinatatawad sa pagkakasala, binabayan tayo para patuloy yung pagpapanasan. Huwag natin kasahan na yung ating sariling kakayanan na tayo ay sa sariling kakayanan lamang natin na kaya natin magpaunlad, kaya natin ang buhay natin, kaya natin protektahan ng sarili natin. Asahan natin, palagi natin kaakibat ng Panginoon. So natin asahan ng sarili natin yung gobyerno lang. Sapagkat kung maasahan natin yung sarili lang natin at ng gobyerno, hindi pa rin tayo ligtas sa mga kapahamangan. Kailangan kaakibat natin yung Panginoon Diyos para na-adya tayo palagi. Para palaging hindi kanya pababayaan na mapahamak. Palaging naiiwas sa iyo yung masama. Palagi kasi sumusunod ka sa kanya, nananampalataya ka sa kanya. So ngayon, ay hindi ka ba sa nagiging vulnerable sa naging biktima ka ng mga sama o mapahamak ka? Diba? Lalo na siyempre kung nakatutubad ka ng mabuti. So yun. At napagbibigyan ka niya na makapagsisi, makapagbago. Lalo na kung ikaw ay may pananampalataya na ating Panginoon Diyos. Iwasan mo lang yung mabigat na pagkakasala kasi pwede niya ituloy doon sa ano. Kahit nananampalataya ka na kay Panginoon Jesucristo, ang bigat ng pagkakasala mo, pumapatay ka ng tao, ituloy ng Diyos doon sa kulungan. Sana umabot ka pangaron kung gano'n ang kung nananampalataya ka. Dahil kasi kung nalaman ka naman sa pamala, pwedeng ikaw ay mapahamak. Kahit nananampalataya ka pa. Dahil nga sa ikaw ay mabigat ang ginagawa mo mali. Pinapahamak mo yung ibang tao. So yun, muli, sana naliwanagan mo naman kayo, nabuklod na naman kayo ng Panginoong Jesucristo at naliwanagan kayo ng Panginoong Jesucristo sa mabuting balita na kanyang inihayag at kayo ay magkaroon ng malaking pag-asa sa inyong kaligtasan spiritual. So nagabay naman kayo ng Panginoong Jesucristo sa inyong kaligtasan spiritual mula dito sa ating pagpapalaganap ng mabuting balita, paglilingkod natin sa kanya na ito ay maiyag sa inyo. Ito ay mai-share sa inyo, magabayan kayo ng mabuting balita. Yan. Magkaroon kayo ng kaligtasan spiritual. So isabuhay natin ito mga aral na ito, mensahe ng Panginoon Diyos mula kay Panginoong Jesucristo o mensahe ng Panginoong Jesucristo sa atin. At maliwanagan tayo ni Panginoong Jesucristo, Panginoon Diyos, Banal na Espiritu Santo, o hindi ng Banal na Santa Maria na maliwanagan tayo at magabayan tayo sa pagtupad ng mabuting balita at ating tanimahin ito mula sa gabay ng ganitong klase ng mga pagmimilagro at iba't ibang gabay ng mga pagmimilagro ng Panginoon Diyos sa atin sa pagtupad ng mabuting balita o tayo ay maging matuwid sa pamumuhay. At syempre, iba't ibang mga pagpapala ng Panginoon Diyos ay igabay sa atin sa pagtupad natin ng mabuting balita. Yan, at ipagkaloob yung mga kahilingan, kaya mga ganyan, at iba't ibang mga bagay. Kaya, at iba't ibang mga pag-iimala sa atin ng banal na Panginoon Jesucristo ng Panginoon. At doon sa CBC, doon sa iba't ibang mga relihiyon at mga walang relihiyon at kagaya ng mga Kristiyano, sana tayo magkaisa sa Interfaith Unity, lalo na iba't ibang Christian denomination. Magkaisa tayo sa Interfaith Unity, unawain natin yung ating way of faith na doon tayo nagkakaroon ng diskusyon. Sa gayon para maiwasan natin yung hindi pagkakaunawaan na nauwi sa sigalutan, nauwi sa karahasan, lalo na digmaan. Bagkos, uunawain natin yung paniniwala ng iba, paniniwala ng iba't ibang mga pananampalataya, ibang mga Kristiyano, at lalong-lalo na yung mga walang pananampalataya. So mag-uunawaan tayo para maiwasan natin yung mga karahasan o mga away-away na maaaring mangyari sa hindi pagkakaunawaan sa relihiyon. Yan, lalo na di bang didigmaan, ngayon nangyayari sa ibang mga bansa, yung mga may mga involved na mga extremist, mga ganon na may involved na relihiyon ay hindi na unawaan yung iba sa mga pananampalataya. So kaya mag-unawaan para maging kasi sa Interfaith Unity para maiwasan yung mga ganong klase ng mga hakbangin ng mga relihiyon at hindi pag-unawa sa mga paniniwala ng iba.
At bagkos makagabay tayo ng kapayapaan, pagkakaisa, pagmamahalan, pagtutulungan, di ba di mabubuting aral ng mga reliyon natin sa bawat pamilya, community, bansa, buong mundo, at lalong-lalo doon sa mga kapamalan, magabayan natin yung mga gobyerno at yung kanilang mga common good o yung mga batas na pinatutupad para ito ay ito ay malaking bagay para sa common na binding ng bawat isa, maging iba't ibang mga reliyon at common peace na magbabind sa atin. At hindi sila, syempre, yung kapayapaan na ipinairal ng ating mga reliyon. Higit yun kaysa dyan. Pero nagagabayan natin yan for the sake of every one of us. Yan. At sa CBCP and Vatican Church, kayo ay patuloy na maliwanagan ni Banal na Panginoon Diyos, Panginoon sa Banal na Espiritu Santo at Banal na Santa Maria. Patuloy na pagpulurin ang sangkatauhan sa pananampalataya kay Panginoon Diyos mula Panginoon sa Kristo at mabuting balita. At sa ating munting nakayanan ay patuloy tayong gabayan ng kapangyarihan at kaliwanagan ni Panginoon Diyos, Panginoon sa Banal na Espiritu Santo at Mother Mary. At tayo ay patuloy natin mahikayat ang sangkatauhan sa pananampalataya kay Panginoon sa Kristo, Panginoon Diyos, at ating silang mabuklod sa gabayan ng Panginoon sa Banal na Espiritu Santo. At lalong-lalo na sa paggabay sa kapamahalaan na ito ay magabay natin ng mabuting balita sa gabayan ng Banal na Santa Maria na kapangyarihan ng Panginoon Diyos para tayo pakinggan sa paggabay natin ng mabuting balita ng mga kapamahalaan at ito ay makaisa doon sa ito ay makapamahalan ng mabuting matuwid at pagtugon ng karapatang bansa. Yan. At yan ay makagabay sa bansa para sa kaligtasan pagdating ng takdang panahon. At hindi tayo makisad sa mga bansang gugunawin o mga taong mga mapapahamak. So sana yung mga kapamalaan ay mamahalan ng mabuting matuwid, tugunin yung karapatang ng tao, patas na hustis. Sabi makikilabang ang inyong mamamayan at yung inyong mamamayan makapamuhay ng mapayapa ayon sa karapatan matuwid. Sagana. Higit sa lahat, makakapanampalataya sila ng lubos, mapayapa sa Panginoon Diyos at magkaroon sila ng kaligtasan espiritual mula sa mapayapang pamumuhay. Ngayon, kung ano man ang status ng bansa, ay matibay tayo sa pananampalataya kay Panginoon Diyos, wala kay Panginoon Jesucristo. Sa kapag-gabay niya na tayo maging matibay sa ating pamumuhay. At sana patuloy tayong pagpalain, protektahan ng Panginoon Diyos, Panginoon sa Banal na Espiritu Santo, at sama-sama tayong mamuhay ayon sa mabuting balita. At patuloy na hiningkayat natin ang bawat mga bansa at bawat mga tao na ating pasalamatan patuloy at purihin ang ating banal na Panginoon Diyos, wala Panginoon sa Magandang hapon sa inyo lahat. At God bless.